Oops, wag muna scroll up mga kanegosyo. Ang nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa Focus in One ng Sari-Sari Store. Ito kung nagninegosyo ka pa lang or kung gusto mo magsimula magnegosyo, advantage man to mga kanegosyo dahil ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman, siguro ito yung dahilan kung bakit ka nalulugi mga kanegosyo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nagtayo din ako ng sari-sari store which is malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After ko graduate, mga ilang 2 years, nagtayo na rin na gusto ko talaga magnegosyo. So, alam niyo naman yung pambansang negosyo sa Pilipinas, sari-sari store mga kanegosyo, pambansang negosyo. And eventually nung pandemic, karamihan ng mga negosyo malapit sa school nagsara. Isa na rin ako doon. Kaya lagi kong sinishare yung tungkol sa sari-sari store na business ko dahil marami akong learnings na tutunan dito, tulad na lang ng Focus in One. Mga kanegosyo, ang sari-sari store hindi natin mapapalaki tulad ng grocery store, tulad ng mga sinasabi ng mga business guru kuno. Iba po ang business model ng grocery store mga kanegosyo. Ang business model ng grocery store, which is magbabagsak ng produkto ang supplier sa grocery store, pero babayaran pa ng may-ari ng grocery store within 3 months to 4 months, 90 to 120 days mga kanegosyo. Ibig sabihin, kapag nabili mo yung produkto doon sa grocery store, yung pera nasa may-ari ng grocery store. Ngayon, yung pera na yon, ibabayad niya pa yon, yung pera na yun, ibabayad niya pa yon doon sa supplier ng chichirya halimbawa, within 90 to 120 days mga kanegosyo. So yung pera nasa may-ari within 3 to 4 months mga kanegosyo. Para kang meron kang free money, pwede mong ilagay sa mabilis na transaction para kumita ka agad. Ibig sabihin para kang umutang ng walang interest. Para kang umutang sa loob ng 3 buwan na walang interest. Ganun po yung business model ng grocery store, which is magkaiba po sa sari-sari store. Sa sari-sari store is binili mo na lahat ng produkto sa loob ng sari-sari store at kikita ka lang kapag nabenta mo na yung produktong yun. At kapag hindi mo nabenta or matagal siya nakatenga dun sa loob ng sari-sari store mo, profit loss po yun mga kanegosyo. Kaya lagi nilang pinupush na kumpletuhin mo lagi yung tinda mo sa sari-sari store, which is mali. Dahil ang sari-sari store po, never pong magiging grocery store. Kasi magkaiba po yung business model nilang dalawa. Kapag ang sari-sari store lumaki, malaking sari-sari store lang siya. At ang sari-sari store, walang focus in one. Hindi natin ma-apply ng distribution model yung sari-sari store, franchising, licensing. Pero kung may-ari ka ng sari-sari store at kumikita ka naman, wag mo pong isara yan. Mag-isip ka ng isang produkto dyan sa loob ng sari-sari store na pwedeng applyan ng level 2 business model. Halimbawa, yelo. Wag mong isara yung sari-sari store mo kasi nagpapasok ng income yan. Pero mag-isip ka ng isang produkto na pwede mong pasabugin sa level 2 tulad ng ice. Pwede kang maging ice distributor. Yun yung ice pwede mong pasabugin sa level 2. Ice lang tinda mo mula simula hanggang huli, hanggang pasabugin mo sa distribution model.
Walang mali sa pagtatayo ng sari-sari store kasi lahat naman tayo kumita din dyan. Pero ang sinasabi ko dito, ang sari-sari store hindi natin mapapalaki tulad ng grocery store. Pwede mong palakihin yung ice pag nag-ice distributor ka, mga kanegosyo. Ito pag-isip-isipan mo, mga kanegosyo. Kung nagninegosyo ka na, siguro ito yung dahilan. Hindi lang level 1 yung pagninegosyo, mga kanegosyo. Meron pa pong level 2 para pasabugin yung negosyo mo at dun yung mas malaki para mas lalong lumaki yung negosyo natin. At kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, mga kanegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, ito yung dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Wala kang focus in one. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman, mga kanegosyo. At heart mo na rin. Comment ka na lang din sa baba kung may mga tanong ka. Ingat tayong lahat. At kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon bilang negosyante, huwag natin kalimutan magdasal kahit anong religion natin. Peace.